Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga kababayan, lagot na mang-aaresto ng senador. Aba, yan po mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero ito mga kababayan, bago po natin simulan yon, yung main topic natin, ito pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na po natin to. Nako, ang vocalist po ng parokya ni Edgar, mga kababayan, ay nagsalita na patungkol po sa mga nangyayari sa ating bansa. Sabi po kasi dito ni Chito Miranda, nang dahil kay Pangulong Duterte hindi natakot ang tao lumabas sa gabi. Nabawasan na kasi ang mga adik at mga kriminal sa lansangan. Palapakan po natin. Do you agree? Mga kababayan, naniniwala ba kayo dito sa sinasabi po ni Chito Miranda? Na-experience nyo rin po ba? Ito may kaya na rin po ito compare sa ordinaryong Pilipino. Ito pong Chito Miranda, mga kababayan, ay 'di ba? Nakakaangat-angat na po ito sa buhay. Pero talagang nakita niya, na-experience na kung ano po ang nangyari noong panahon po ni former President Duterte, at malamang mas na-experience po nating mga karaniwang na mamamayan, yung sinasabi po ni Chito Miranda na hindi takot ang tao na lumabas ng gabi, at nabawasan po ang mga adiktos at kriminal. Na unlike ngayon, sinasabi ni DILG Secretary John V. Cremulya na di ba, parang sinasabi niyang mas maganda ngayon kaysa po sa panahon ni former President Duterte. Wala na raw mga kriminal. Nako, niloloko tayo sabi po ng ating mga kababayan sa kanilang mga komento, tama. Agree 101.1%. Ayan, sabi po ni Tupe. Sabi pa po dito, nako, kahit ako, yun din ang aking pakiramdam noong siya ang Pangulo. Pero nung nagsimula ang formally mga drugs, sila di pwedeng ako dumistansya kasi di maganda. Okay? Oo nga, at ngayon dumami noon dito sa Bohol, konti lang. But ngayon, milyon na. Nakakatakot. Sabi po dito ni Mary Grace Castro. Oy, Castro, ano? Ay, bagay. Sabi po dito, nakakatakot na ulit ang Pilipinas ngayon. Sabi po ni Sheila May. Totoo naman Ngayon nakakatakot kahit maglakad ka lang sa kalye pag na-timingan ka ng mga walang hiya. Tsaka krimen dito, krimen doon. Talamak ang droga ngayon hindi tulad dati. Safe na safe kapag lumabas. Ayan. Ano po ang inyong masasabi dyan, mga kaubayan? I think almost all comments favoring to former President Duterte, at they agree, dito po sa sinasabi ni Chito Miranda nang dahil kay Pangulong Duterte hindi natakot ang tao lumabas sa gabi. Nabawasan na kasi ang mga adik at mga kriminal sa lansangan. Ano pong yung komento dyan, mga kababayan? Just comment down below. Ayan At eto, pasadahan din po natin to. Senator Erwin Tulfo, di ba, ang pinakabagong chairman ng Committee on Foreign Relation ng Senado. Sabi niya po dito, mga kababayan, kailangan na nating kumilos ngayon. Ngayon na. Nananawagan ako sa aking mga kasamahang mambabatas na magsagawa ng pagdinig tungkol dito sa lalong madaling panahon. Mahalaga ang bawat sandali upang matiyak na ang mga Pilipino ay may sapat at tamang impormasyon sa sitwasyon ng WPS. Ito po ay kaugnay, mga kababayan, sa sabi niya po ipasa ang WPS
educational bill. So ituturo po, no? O, gusto po nilang ituro yung about sa WPS sa mga paaralan. Ayan. Pero ito po ang naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni Mary Joan B. Anglo. I believe that making it a subject of a specific education bill is not appropriate. Bakit daw? The West Philippine Sea is a serious and critical issue involving national sovereignty, diplomacy, and security, which should primarily be handled by the president, lawmakers, and policy experts. No, bringing it to the classroom risks politicizing education, politicizing education, and placing a burden of the issue beyond their and responsibility of the youth. Our education system should prioritize strengthening foundational skills and critical thinking. Thus, while sensitive geographical matters should be addressed through proper government actions and public information, not institutionalized as a formal subject in school. Ayan na. Gustong gawing subject ang WPS, no? Alam niyo, I'm not against, no? Pero tama po itong sinasabi dito ni Ma'am Joanne, no? Parang teacher nga yata ito si Ma'am Joanne, ha? Pero, you know, hindi naman, pero yun nyo muna, ayusin nyo muna yung WPS, no? Kasi kung ituturo nyo ngayon yan, no? It is not yet history, no? Nasa present pa tayo, eh. Gusto namin, di ba? Almost all na naitatala po sa mga libro at nagiging subject pa nga yung iba, it is already history. Ngayon, anong gagawin mo dyan? Anong sasabihin mo sa mga estudyante? Eto, nag-aaway-away. Dahil hindi pa nga solve. Please, Erwin Tulfo, isolve mo muna yung problema bago mo ituro sa taong bayan. Kasi magiging pasanin pa yan nila ng mga estudyante. Bakit? Gusto nyo bang ang mga estudyante pa ang gumawa ng solusyon dyan? Dahil hindi pa nga solve yung problema. Di ba? Gusto nyo ba mga estudyante pa ang mag-usap-usap dyan sa WPS na yan at sila ang mag-solve ng problema? Kasi ang dapat ginagawa ninyo ngayon, mga lawmakers, solve the problem. No? Pag itinuro mo yan sa kabataan, no? Pag itinuro mo yan sa kabataan ngayon na hindi pa naman solve yung problema, magiging burden lang yan sa kanila, no? Yung iba nga, hindi pa marunong magbasa. So, totoo, may mga high school student na hindi pa marunong magbasa, hindi maayos magbasa. Marunong silang magbasa, but it's not fluently, mga kababayan. So, ituturo mo yun sa kanila, hindi pa nga marunong magbasa. May mga college student, no? Ito totoo po ito. Well, may classmate din ako ganun. Nung panahon na yun. Pero ewan ko lang ngayon sa mga panahon ngayon. Hindi pa marunong magbasa. Totoo. Hindi ko nga alam kung paano naging college yun. Tapos tuturuan mo ng WPS na yan? Nako po. Alam niyo po ba? Ito Mr. Senator Erwin Tulfo. Alam mo ba kung bakit pumapasok sa eskwela ng mga Pilipino? Ang mga bata. Lalo-lalo na ang college. Kasi gusto nila agad magkatrabaho. Sa sobrang hirap ng panahon ngayon, gustong-gusto na nilang maging college para makapakuha ng diploma at magtrabaho. They don't care about WPS, mga kababayan. Trabaho po ang gusto nila. Anyway, napapahaba tayo mga karibin natin, but that is the reality, mga karibin natin yan, isang comment lang ang nabasa natin. Ang haba kasi ng komento ni Ma'am Joanne, no? Sabi po dito, sana yan? Sabi po dito, ayusin mo muna ang argumento, baka mali-mali naman ang matutunan ng mga estudyante. Correct. Kaya nga, isolve muna nila yung problema until it becomes history. Ituro nila sa estudyante, hindi ngayon na puro pa problema. Diba? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below at eto, pasadahan po natin tong video. Sabi po dito ni
ni General Macanas arrest team, naka-standby, Boying Rimulya versus mga senador, kudita sa Senado. Ito, pakinggan po natin, pasok. Magandang araw mga kaibigan. Magandang araw din po. Reaction, opinion, itong article na publish sa Abante. Title, Arrest Team versus mga senador nakatambay na. Boying Rimulya. Wala umanong dapat ikabahala si Senate President Vicente Soto III sa grupong nagtutulak ng kudita sa Senado dahil malapit nang maaresto ang ilang senador na sangkot sa flood control scam. Ito ang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya sa gitna ng nabigong kudita sa Senado noong nakarang linggo kung saan balak sanang iluklok si Senadora Loren Legarda bilang kauna-unahang babaeng Senate President sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa programang executive session sa DZRH nitong Sabado, binati ng mga co-host ni si Soto dahil may kumiliti umano sa kanya nitong nagdaang linggo. Dito na umitsina si Rimulya at nagbigay ng mensahe kay Soto. Huwag kayong mag-alala, yung arresting team naka-standby na. Bilis. Ayan na naman mga kaubayan, no? Si Rimulya, inuunahan na naman po. Inuunahan na naman po ni Rimulya mga kaubayan. Ganito kasi ang style ni Rimulya mga karibin natin. Lagi niyang inuunahan yung mga gagawin, di ba? At ngayon binabakapan niya po si Soto. So, grabe, no? Ang iniisip nga ng taong bayan dito, bakit puro senador? No? Bakit walang congressman na nakukulong? Yun ang tanong dito mga kaubayan, bakit walang congressman aarestuhin? Sabi niya kasi mga senador, mga kaubayan, no? Pag sinabi po natin senador, mga senador po yan mga karabin natin, no? Walang congressman na nabanggit. Aray ko po, Okay, standby na. Kapag may naarestong senador sa hanay ng minority bloc, mababawasan ang bilang ng grupong gustong patalsikin sa pwesto si Soto. Hindi inilahad ni Rimulya ang pangalan ng mga senador na malapit ng maaresto, pero kabilang sa iniimbestigahan ng Department of Justice ay sina Senador Joel Villanueva, Jingo Estrada, Francis Escudero at dating Senador Ramon Bong Revilla. Si Villanueva ay may kinakarap ng malversation complaint kung saan kabilang siya sa respondent sa 6 na reklamo laban sa Wawao Builders at Top Notch Catalyst Builders Incorporated. Submitted for resolution na ang reklamo kay Villanueva. Sina Estrada at Revilla ay may kinakarap na hiwalay na plunder complaints sa DOJ. Nakapaloob naman sa draft report ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagsasampa ng kasong kriminal laban kina Villanueva, Estrada, Escudero, Revilla, dating Ako Bicol Party List Representative Saldico at dating Caloocan Representative Mitch Kayon Oy. Pero wala po si Romualdez, no? Doon po sa draft report, no? Sa recommendation po ng draft report ng BRC, Blue Ribbon Committee, wala po si Romualdez doon mga kaubayan. Diba? Ang galing. Ang galing po nilang gumawa ng report, no? Pero sa minority block report, inirekomenda po nila na dapat managot po si former Speaker Martin Romualdez, di ba? So, yun yung sinasabi ko no? Mas kapanipaniwala pa yung minority block dahil yun din po ang iniisip ng taong bayan, mga kauba. Di ba? Yun din po ang iniisip natin. Kaya nga, palagi tayong dismayado. Di ba? Pag naglalabas po sila ng report na hindi kasama si Romualdez, dismayado po ang taong bayan. Grabe. Ayon kay Prosecutor General Richard Padulyon, maaaring gamitin ng DOJ ang ilalabas na report ng Blue Ribbon Panel. At best, it may be considered as leads that the department can follow and look into, saad ni Paildon. Okay, so si Ombudsman, dating DOJ Secretary yan, Ombudsman Rimulya,
magaling siyang magbigay ng statement sa media na ganyan. Para bang nakakatakot. Tawag namin yan, psychological warfare. Nandiyan na, naka-standby na. Iba yung salita, iba naman ang tunay na pangyari sa ground. Example, yung, ito na lang, nung DOJ secretary pa siya, si General Bantag, sabi niya, magsusurrender na. Nandyan na, mga tauhan namin, minomonitor na. Hanggang ngayon, anong nagawa nila kay Bantag? Hindi nila mahuli-huli. So, umalis siya sa DOJ, hindi nahuli si Bantag. Ngayon, ang kanyang kapatid, John B. Cremulya, problemado rin, hanggang ngayon, hindi nila mahuli-huli si Bantag. Ano ba? Kay Senator Bato. Kailan ba yun? November. Sinabi niya, may warrant of arrest si Bato from ICC. Anong buwan na ngayon? November, December, January, February. 4 na buwan na. Nasaan na yung ICC warrant of arrest? Yan po, pare-parehas po sila no, ni President Bongbong Marcos Jr. Mahilig pong mag-sinungaling mga kababayan. Ginagawa nila mga ob-ob no? Yung mga Pilipino. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga karibin natin? Just comment down below. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po.